Alright, pusap sa inyo mga kababayan. Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito, pag-usapan natin mga kababayan, etong napakatitinding balita na nakita po natin na kung saan meron po tayong nadiskubre na eto pong Pogo at Drug Bunny talagang rumaratsada ngayong eleksyon mga kababayan. At ang isa po sa namumudmud niyan yung mismong nilalaman ng matrix na inilabas ni Senator Risa Hontiveros na kung saan ay may kaugnayan kay Michael Yang na dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung matatandaan nyo mga kababayan, eto pong si Michael Yang ay may kasamahan na ang pangalan ay si Len Wenxiong. At ang asawa po nito mga kababayan na si Rose Nonolin na di umano mga kababayan ay kasangkot sa mga negosasyon na ginagawa po nitong si Michael Yang at ng kapatid nito na si Tony Yang. So ngayon kung babasahin po natin etong nakita nating article, kasi may kinalaman ito may kinalaman ito dito sa pag-uusapan natin kung bakit nga ba binito ni PBBM etong citizenship or Filipino citizenship nitong si Lee Duangwang, na kung saan mga kababayan kahit aprobado na sa Senado at iisa lang yung senador na tumutol hindi pa rin po nakalusot kay PBBM. So ngayon punta ulit tayo mga kababayan dito sa nakita nating balita galing po sa Philstar na kung saan ayon po dito eto daw po nga Pogo at Drug Money rumaratsada sa may eleksyon. Yan po yung pagkakasabi dyan. Basahin po natin yung nilalaman. Noong nakaraang eleksyon, si congressional candidate Rose Nonolin ay inakusahan ng 237 counts ng vote buying at katunayan ay naipasabi na siya ng Commission on Election. Iniimbestigahan din si Len ng Quezon City Police District dahil sa sumbong na kumakanlong siya ng private army. Ano na ang resulta ng mga nasabing investigasyon ng COMELEC at QCPD? Kaya naitanong yan dahil si Lin ay magre-return about sa kanyang kalaban sa may midterm election. At kumalat na naman ang akusasyon na sangkot na naman siya sa vote buying. Mukhang puno ang balon ni Lin at panay palabas nito ng pera. Kung sa bagay, tuwing eleksyon talaga uso ang gibaan at sorry na lang si Lin at nadamay siya mismo. Kasi mga kababayan, kung iisipin po natin na mabuti, eto po kasing si Nonolin, asawa po ito ni Len Wenxiong na kung saan mga kababayan, eto po yan kung titingnan ninyo etong matrix, wait lang, lakihan natin. Yan. Kung titingnan ninyo mga kababayan, etong matrix na inilabas ni Senator Risa Hontiveros na kung saan kung makikita nyo si dating Pangulong Duterte, si Michael Yang, at dito po mga kababayan yung may bilog na kulay blue, makikita nyo dyan etong si Len Wenxiong at sa baba po niya yung kanyang asawa na si Rose Nonolin na di umano mga kababayan ay sangkot sa lahat ng ginagawa ng kanyang asawa na si Len Wenxiong at nitong si Michael Yang. Dahil alam naman po natin mga kababayan na si Michael Yang ay nasa sangkot sa Pogo, sa operasyon ng Pogo at operasyon ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato. Tapos ngayon, etong kaibigan ni Michael Yang na si Len Wenxiong asawa etong si Rose Nonolin na tumatakbo sa 5th District ng Quezon City. Dun sa mga kababayan po nating taga Quezon City dyan, mag-isip po kayo ng napakaraming beses kung hindi po kayo updated dito sa matrix na inilabas ni Senator Risa Hontiveros, pues mas maganda po mga kababayan na siyasatin po muna natin ng maraming beses. Kasi unang-una, kung totoo yung balita na nagpapaulan siya ng napakaraming pera at bumibili ng boto di umano, dapat magtanong po kayo ng napakaraming beses kung saan po galing yung perang ipinamumudmud niya. Lalo na at kasama po sila sa matrix na inilabas ni Senator Risa Hontiveros na di umano ay nakikinabang din dito po kay Michael Yang. Silang dalawa ng kanyang asawang si Len Wenxiong. Mga kababayan, po kung titingnan nyo pa nga nasa baba nga itong si Rose Nonolin, then itong si Tony Yang na kung saan mga kababayan kapatid ni Michael Yang na nahuli nito lang at iniimbestigahan dyan po mga kababayan sa Senado. So ngayon basahin pa natin itong nilalaman pa ng article mga kababayan. Sabi pa dito, sanay na naman si Lin sa gibaan dahil sa accusation laban sa asawang si Len Wenxiong. Nasanggang dikit ng umano'y drug lord at Pogo maintainer na si Michael Yang, ang Presidential Economic Advisor ni Tatay Digong, kahit siya ay isang dayuhan. Matatandaan na si Yang ay nagtayo ng Los Amigos Mall sa Davao City na inaprubahan ni Tatay Digong noong 2000. Subalit noong 2024, ang pangalan ni Yang
ay sumulpot sa ipinagbabawal na bato raid sa Damoy, Davao City kung saan umabot sa 76.8 kilos ng ipinagbabawal na bato na nagkakahalaga ng 152 million ang nakumpiska for bidang yawa. Yan yung sabi dito mga kababayan. Kasi nga naman, kung tutusin, biruin nyo sa lahat ng operasyon ni Michael Yang, kung tauhan niya etong si Len Wenxiong, ibig sabihin nakikinabang mga kababayan, etong si Len Wenxiong at etong si Rose Nonolin dito po sa mga operasyon itong si Michael Yang. Alam naman po natin mga kababayan na nababanggit din ang pangalan nitong si Len Wenxiong, asawa ni Rose Nonolin, ano po dun sa pagkakasangkot din mga kababayan kay Michael Yang doon sa ginawa po nilang pharmaceutical scam noong panahon po ng pandemic. Kaya po kung matatandaan nyo, di ba pumutok yung issue ng pharmaceutical scam na kung saan sangkot dyan etong si Michael Yang at hinihinala din mga kababayan na sangkot din dyan etong si Len Wenxiong na asawa ni Rose Nonolin. Mga kababayan, papayag ba kayo noon tumatakbo sa posisyon sa ating gobyerno? Tumatakbo sa pagkakongresista? Sangkot mga kababayan kay Michael Yang, may ugnayan kay Michael Yang, lalo na yung asawa niya ay matalik na kaibigan ni Michael Yang mga kababayan, at lahat ng pakinabang ni Michael Yang at ginagawang illegal di umano nitong si Michael Yang ay may kinalaman etong si Len Wenxiong mga kababayan at etong si Rose Nonolin. So ngayon, doon sa mga kababayang Pilipino po natin, wag po kayong magtaka kung bakit sobra-sobrang mamudmod ng pera at bumili ng boto yung mga yan, dahil kung sangkot sila dito kay Michael Yang mga kababayan at alam nilang ginagawa ni Michael Yang, dahil nga matalik na kaibigan ni Michael Yang etong si Len Wenxiong at kasosyo pa ata di umano sa mga negosyo nito, wag na kayo magtaka kung bakit sobrang mapera yang mga yan. Ano po sabi pa dito, isa sa 11 suspect na naaresto si Alan Say na siya lang ang marunong magtagalog, ang nagsabing walang passports ang mga kasamahan niya dahil ang mga dokumento ay sa pangalan ni Yang ng DCLA. Sinabi ni ex-hitman Arturo Las Cañas na palaging nakikita si Yang sa fish factory sa front ng ipinagbabawal Batulab. Yan po yung isang patunay mga kababayan na talagang grabe yung ginawa nilang pag-cover up noong panahon ng Duterte administration na kahit bilyon-bilyon yung ipinaiikot na bawal na ipinagbabawal na bato, dire-diretso pa rin yung kanilang operasyon sa kabila ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang binabawian ng buhay at itinutumba noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte. Biruin nyo kung gaano katindi. Si Michael Yang mga kababayan ay may ipinagbabawal na bato na laboratory dyan po sa Damoy, Davao City. Tapos ang pinakamasaklap pa dyan mga kababayan, lagi-lagi po siyang nakikita doon po sa ipinagbabawal na Batulab. Tapos ngayon, kung makapagsalita yung mga taga-suporta ni Digong mga kababayan at itong mga taga-suporta ni Rose Nonolin, akala nyo naman napaka-inosente ng mga yan. Huwag na kayong magtaka kung bakit ganong kalaki yung pinapaikot nilang pera para bilhin ang boto ninyo, dahil kung sagana sila sa kanilang mga pinaggagawang ito, ibig sabihin mga kababayan, talagang gagamitin nila yung mga perang yan para bilhin ng boto ninyo, at kapag nasa posisyon na, saka ulit nila patatakbuhin yung kanilang negosyong yan. Ano po sasabi pa dito? Basahin pa natin. Kaya ko naman nabanggit si Yang dahil sa relasyon nito kay Len, ang asawa ni Rose Nonolin mga kababayan, ay tumatakbo muli sa 5th District ng Quezon City dahil sa kaliwat kanan niyang pamumudmod ng ayuda sa kanyang constituents. Ang tanong tuloy ng mga kosa ko, ang pondo kaya niya ay galing sa Pogo o sa ipinagbabawal na bato? Kung sa bagay, mahigpit na minomonitor ng PNP kung sino-sinong kandidato ang pinupondohan ng Pogo at ipinagbabawal na bato money, at wala pa man sa findings kung sino-sinong politiko ang mga ito. Kapag ba nagpapaulan ba ng pera sa kampanya, galing na ba agad ito sa Pogo at ipinagbabawal na bato money agad? Kung sangkot man sa vote buying itong si Lin, dapat may magreklamo sa COMELEC para kumilos sila. Anong say ninyo mga kakosa? Yan po yung sabi dito mga kababayan sa balita. Sabi pa dito sa article, basahin pa natin. Mahirap talaga maging kandidato dahil kapag ka namigay ka ng pera at iba pang ayuda, may reklamo. Kapag hindi ka naman namigay ng pera or iba pang ayuda, sasabihin kuripot ka at goodbye na lang sa boto po nila. Ayon sa record ng Senado at Kongreso, si Lin o Alan Lim ay nakasuhan noong 2003 ng paggawa ng ipinagbabawal na bato matapos mahulihan ng boxes ng illegal na substance, subalit nakapag-bail 4 na taon na ang nakakalipas. Noong 2012, nagtayo ito ng Paley State Group Incorporated at kapartner nito sina Rose at Yang.
Pagkalipas ng 4 na taon, itinayo rin ang Pogo firm na Xiaomi Technology Co. At partner din si Yang at ang mga opisyales ay si Rose at ang mga kamag-anak nito. Noong 2017 mga kababayan, itinayo pa ang Philippine Polwin Group at partner nito ang kumpanya ni Yang na Xiamen Co. Fudisheng at si Rose ang naging treasurer. Inulunsad din ng kasunod na taon ang Pai Hong Reality Group Corp. Ng dami ni Yang na si Jason Uson at Corporate Secretary si Rose. Si Rose ay nabanggit din sa Senate Blue Ribbon hearing sa Parmali controversy. Dahil kung titingnan po natin mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, kung saan nasasangkot etong si Michael Yang, kasama po etong si Lin Wenxiong, asawa ni Rose Nono Lin mga kababayan. At syempre, kapag kasama etong si Lin Wenxiong, ibig sabihin kasama din etong si Rose Nonolin. Biruin nyo mga kababayan na sa lahat ng mga company ni Michael Yang, naandi dito ang pangalan nitong si Rose. Pamula mga kababayan sa pagiging treasury at pagiging opisyalis ng mga company nitong si Michael Yang, laging nababanggit ang pangalan po dito ni Rose Nonolin, na kung saan mga kababayan ay sangkot sa lahat ng operasyon di umano ni Michael Yang. Kaya pala ganun na lamang po katindi magpamudmod at mamigay ng pera, dahil kung ito ay bataan ni Michael Yang, ibig sabihin napakayaman ito. Mga kababayan, dahil alam naman po natin na hindi lamang po ipinagbabawal na bato ang negosyo ni Michael Yang. Kung hindi mga kababayan, kahit yung Pogo, negosyo din po at nalilink din dito po kay Michael Yang. At imposible na hindi nakikinabang dyan etong si Rose Nonolin na ngayon ay tumatakbo na kongresista sa Quezon City mga kababayan, 5th District ng Quezon City. Sabi pa dito, basahin pa natin, kaya pala laging nakakabit ang Pogo at ipinagbabawal na batumani dito sa pangangampanya ni Rose sa politika na nasagot naman niya ng maayos sa dalawang sangay ng Kongreso. Madugo talaga ang politika. Abangan yan po yung sabi dito mga kababayan. Kasi di ba kahit pasabihin na nasagot ni Rose Nonolin ng maayos mga kababayan yung katanungan sa Kamara at saka sa Senado, hindi pa rin may aalis mga kababayan na kasama po siya sa matrix na inilabas ni Senator Risa Hontiveros. At yan yung patunay mga kababayan na may ugnayan etong si Lin Wenxiong dito kay Michael Yang na asawa naman nitong si Rose Nonolin na tumatakbo po sa 5th District ng Quezon City. Kaya yung mga kababayan natin dyan sa Quezon City, abay mag-isip po kayo ng napakaraming beses kung karapat dapat ba talaga na iboto yung mga tao mga kababayan na bumibili ng boto ng mga kababayang Pilipino po natin. Dahil unang-una, ang nakasalalay dyan kapakanan ng mga taga Quezon City, at pangalawa mga kababayan yung kapakanan ng mga mamamayang Pilipino natin, dahil nga naman kung gaano kalaki yung ipinamumudmud ng mga yan na pera, babawiin din sa inyo yan pagdating ng araw. Ano po, so ngayon punta naman po tayo mga kababayan dito sa next topic po natin, na kung saan may kaugnayan din po ito dito sa topic na yan na tinalakay po natin. Kung matatandaan nyo, naging mainit na usapin ngayon yung pagtabla ni Pangulong Marcos dito po mga kababayan sa citizenship nitong Chinese national na si Lin Duanguang, na kung saan mga kababayan, ito po ay naging mainit na usapin matapos ibito ni PBBM yung enrolled bill para sa legislative naturalization nitong si Lin Duanguang mga kababayan. Ano po, so ngayon pakinggan po natin itong sinasabi ni Attorney Claire Castro. Kinukumpirma po na binito po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang House Bill number 8839 na kilala bilang an act granting Philippine citizenship to Lin Duanguang. Sa kanyang veto message ay sinabi ng Pangulo, and I quote, "I am unable to blindly ignore the alarming and revealing warnings raised by our relevant national agencies that find the subject grantee's character and influence to be full of ominous and dire consequences, of a clear and present danger." End quote. Ayon sa Pangulo, ang ipagsawalang bahala, ang babalang ito ay tila pagsuway sa ating tungkulin sa sambayan ng Pilipino. Biruin nyo mga kababayan kung gaano katindi si PBBM. Kahit na nakalusot po ito sa Senado at marami mga senador ang pumapabor na magkaroon ng citizenship, etong si Lin Duanguang, ibinito pa rin po ng presidente. Kasi nga naman, kung matatandaan nyo mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, hindi lahat na nakakarating sa presidente,
basta lang pinipirmahan ng presidente. Ang ginagawa po ni PBBM dyan, kada may dadating sa kanya na mga katulad nitong usapin mga kababayan na kinakailangan niyang pagdesisyonan, yan po ay pinag-aaralan ng masusi at mabuti ng presidente. At ngayon siguro nakita niya na etong si Lee Duan-Wang nasasangkot mga kababayan at naiilink sa issue po ng Pogo dito po sa ating bansa. Kaya hindi na rin po katakataka kung bakit hindi inaprubahan ng presidente etong citizenship nitong si Lee Duan-Wang, kasi nga mga kababayan, kung sangkot po ito sa Pogo, hindi hahayaan ng presidente na mamayagpag ito sa ating bansa. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Ang Filipino citizenship ay isang pribilehiyo Tama. at hindi ipinamimigay ng basta-basta. Hindi din ito dapat gawing kasangkapan upang pagbigyan ang pagsulong ng mga kaduda-dudang interes. Sinabi rin ng Pangulo na kapag tayo ay nagbigay ng Filipino citizenship, higit pa sa mga legal na karapatan ang ating ibinibigay. Binubuksan natin ang buong karangalan ng ating kasaysayan, ang ating lahi at ang ating pamana. Kaya dapat ang tatanggap nito ay sumasailalim din sa mga adhikain ng ating bayan. Tama. Una po na isipaalam ng Pangulo na kung may mga kaduda-duda, interes, at hindi naman po bingi ang Yan siguro mga kababayan yung nakita ng presidente. May kaduda-dudang interes kaya gustong magkaroon ng citizenship. Etong si Lee Duan-Wang, mga kababayan, na kung saan siguro naiisip ni PBBM na baka may gagawin itong hindi maganda dito po sa ating bansa, na baka mamaya, since nasasangkot ang pangalan nito sa Pogo, ipagpatuloy nito ang negosyo nito o ang ugnayan nito dito sa Pogo sa ating bansa mga kababayan. So ngayon, siguro yan na nakita ng presidente kaya ibinito niya etong citizenship ni Lee Duan-Wang. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? ating Pangulo para dinggin at pakinggan kung ano yung kanyang mga nakukuhang mga data or facts about supposed to be grantee. So kung nagkaroon man ng desisyon ang Kongreso na patawan or bigyan ng Philippine citizenship itong si Lee Duan-Wang, hindi po kumbinsido ang Pangulo. At yun lamang po, hindi natin ipamimigay ang Philippine citizenship Tama. kung may mga kaduda-dudang interes, yung tinatawag na grantee. Tama lang tong ginawa ng presidente na hindi niya bigyan ng citizenship mga kababayan etong si Lee Duan-Wang, lalo na kung ito po ay nai-link at nasasangkot mga kababayan sa issue ng Pogo. Gaya nga po ng sabi ko din sa inyo kanina, dun sa mga kababayan po natin sa Quezon City, pumili po kayo ng maayos na kandidato na walang ugnayan dito po kay Michael Yang na ngayon ay nagtatago na di umano ay sangkot sa Pogo at sangkot sa isyo ng ipinagbabawal na bato. So ngayon kung nababanggit ang pangalan nitong si Len Wenxiong na di umano ay asawa ni Miss Rose Nonolin na ngayon ay tumatakbo sa 5th District ng Quezon City, abay dapat pag-isipan po natin ng napakaraming beses kung karapat-dapat pa ba na iboto yung mga ganitong klase mga kababayan ng tao, lalo na kung nababanggit ang pangalan at naiilabas ang pangalan sa matrix mga kababayan na inilabas ni Senator Risa Hontiveros. Kasi hindi naman po lalabas yan sa matrix mga kababayan ni Senator Risa Hontiveros kung wala po yung ugnayan dito po kay Tony Yang, kay Michael Yang at dito po mga kababayan sa iba pa nakasangkot nila sa pagpapaikot ng Pogo dito po sa ating bansa at pagpapaikot ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato. Kaya wag na rin po kayo magtaka kung nagpapaulan at namimili ng boto itong mga ito, dahil kung talagang sangkot sila dito kay Michael Yang, natural na sobrang yaman po ng mga tao pong ito. Ano po? So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento po ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po masasabi nyo mga kababayan hingil po dito sa pagtakbo ni Miss Rose Nonolin dyan po sa 5th District ng Quezon City, na kung saan rumaratsada daw mga kababayan ayon po dito sa Philstar, rumaratsada daw mga kababayan ang Pogo money at yung ipinagbabawal na bato money dahil nga namimili daw ng boto. Di umano etong si Miss Rose Nonolin na asawa ni Len Wenxiong na matalik na kaibigan at kasosyo pa sa negosyo di umano ni Michael Yang. Ano po? So comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po sa mga topic na yan
na hinimay po natin at tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po. Thank you po.